Maraming beses na tayo nakakarinig at nakakapanood ng mga balita tungkol sa mga alien sightings. Kung babalikan pa nga ang mga kwento ay noong 1940s ay nagsimula na itong talakayin sa Amerika. Sa katunayan, may lumabas pa nga mga dokumento na galing pa umano sa mga legitimate na mga department ng Security Office ng US, pero sa huli ay natatahimik din ang mga taong nagsasalita at bigla na lamang matatapos ang ingay nila. Bakit ba bigla namamatay ang mga balitang UFO at ano-ano mga UFO sightings na ba ang umugong noon pero bigla ding nawala ang ingay? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Hindi talaga mawala-wala ang usaping alien dahil totoo nga naman napaka-interesting nito. Mas lalo pa tayong nagkaka-interes dahil sa mga palabas sa pelikula tungkol dito. Maging base man ito sa katang-isip nila o may mga dokumento silang pinagkuhanan ng mga karakter ay tunay nga na nakakamangha pa rin ito. Pero maraming pagkakataon na lumabas ang mga balita sa US na may mga alien sightings umano talaga. Pero kung gaano ito kabilis kumalat ay siya rin kabilis na nawawala. Mahirap na ngayong paniwalaan kung legit ba talaga ang mga nakukuha mga pictures at mga videos dahil sa mga advanced technology ngayon. Pero ang lumabas sa FBI Vault noong April 2011 sa Washington DC ay imposible mga dinoktor at gawa-gawa lamang. Wala pa kasi mga advanced na kagamitan dati na pwedeng gamitin sa pagbabago ng mga nakuhang mga images. Ayon sa nahanap sa FBI Vault noong March 22, 1950, ay may isang memo umano na natanggap ang dating FBI Director na si J. Edgar Hoover tungkol sa mga impormasyon ng mga informant tungkol sa 3 flying saucers na nahanap sa New Mexico. Ayon sa mga nag-imbestiga dito, ay maaaring ang sinasabing sightings ay ang mga naganap sa Roswell. Nangyari kasi ito sa parehong panahon. Pero kagaya nga ng una natin sinabi tungkol sa mga sightings na bumabalik pa sa dekada 40, at kagaya ng ginawa ng gobyerno ng Amerika sa mga kumalat noon, pinapatahimik din nila ang mga kontrobersyang bumabalot dito. Magtataka ka kung paano nila nagagawang pigilan ang isang mainit na kwento na may kasama pang mga patunay na kaya nilang patayin na para bang isang sunog na takot silang kumalat. At hindi ito isang beses lamang nangyari. Ang isang pangyayari ay noong July 1947 kung saan isang nagngangalang Mac Brazel ay may nakitang kulay silver na mula sa isang saucer na hindi siya pamilyar. Nag-crash ang bagay na ito sa kanyang rancho, kaya dahil nangangamba siya kung ano ang bagay na ito ay ipinaalam niya sa sheriff sa Roswell. Sinabi niyang may nag-crash sa rancho niya at nagbabaka sakali siyang may pwedeng umalam dito na eksperto. Nagulat na lamang si Brazel nang biglang dumating ang isang hukbo na mula sa Roswell Army Airfield at kinuha ang lahat ng mga piraso na makikita sa rancho ni Brazel. Ayon sa kanya, narinig niya sinabi ng mga sundalo na wala dapat umano ang matira dito. Makaraan ng 3 araw mula nang inireport niya ito, ay may lumabas na balita na ang nakitang bagay sa kanyang rancho ay isang weather balloon lamang na nasira at nawasak at pagkatapos ay napadpad sa kanyang pag-aaring lupain. Kung isang ordinaryong lugar lamang sana ang Roswell at pangkaraniwang sundalo lamang ang naka-assign dito, ay tatahimik lamang ang mga tao. Pero nagkataon na dito nakabase ang 509th Bomb Group, ang kaisa-isang squadron sa buong mundo na pwede magdisarma ng isang atomic bomb noong kapanahunan na yun. Ang ipinalabas nilang kwento na isang weather balloon lamang daw ay parang insulto sa talas ng kanilang kapasidad. Paanong pumayag ang ganitong klase ng mga eksperto na tawaging weather balloon lamang ang isang bagay na malayo ang mga materyales na nakita? Sigurado si Brazel na hindi ito bato o plastic ang nakita niyang sumadsad sa kanyang lupain dahil nakita niya mismo na silver at purong metal ang nakita niya. Pero ipinagpipilitan ng US government na weather balloon lamang daw talaga ang natagpuan nila. Sinasabing dito nagsimula ang unang cover-up ng mga kwento tungkol sa UFO sa Amerika. Ang ipinagtataka ng marami ay bakit pati ang mga witnesses ay tumahimik na lamang bigla. Para bang inisa-isa sila ng mga tauhan ng gobyerno
para wag magsalita at ipakalat ang anuman na kanila nasaksihan. Pero hindi lahat ay napipigilan, kagaya na lamang na nangyari sa ikinuwento na isang kilalang opisyal ng Army na si Major Jesse Marcel. Hindi siya mismo ang nagpakalat ng kwento, pero ang apo niya na nagsasabing naalala niya lahat ng sinabi ng kanyang lolo habang sila ay kumakain ng dinner noon. Dumating daw si Major Marcel sa Roswell crash site at siya ang head intelligence ng 509th Bombing Group. Ayon umano sa kanya, ginawa siyang lead investigator sa Roswell incident, pero siya mismo ay hindi makaintindi kung ano talaga ang kanyang iniimbestigahan. Kahit anong suri niya sa kinolekta nila sa crash site ay wala siyang mapagkumparahan na masasabi niyang katulad na makikita sa mundo. Dahil nga sa kalituhan sa kung ano ito at dala na rin ng pagkamangha, ay dinala niyang ilan sa mga piraso na nakuha sa crash site para ipakita sa pamilya niya. Naniniwala kasi si Major Marcel na may magagawa ito sa sangkatauhan sa hinaharap. Kaya pagdating niya sa bahay nila ay nilatag niya ito sa sahig na kusina nila. Ayon sa kanyang apo, may isang material na manipis na parang metal, pero singnipis ng foil. Ang pagkakaiba lamang ay bumabalik ito sa kanyang original na itsura kung lulukutin mo ito na parang bola. Ayon din kay Marcel ay hindi raw magkatulad ang mga larawan na inilabas sa media sa ipinakita niya sa pamilya niya. Pero sinakyan niya na lamang daw ang kwento tungkol sa weather balloon dahil iniutos ito sa kanila ng mga nasa taas na katungkulan. Ang isa pang pangyayari na pinagtakpan nila ay ang nangyaring UFO sighting sa San Diego, California nitong November 14, 2004. Dalawang fighter pilots ng USS Nimitz ang nag-imbestiga sa isang unidentified aircraft sa baybayin ng San Diego. Ayon sa lumabas na impormasyon ay may nakita daw ang mga piloto na isang maliwanag na puti na oval shape na parang tic-tac beads. May laki itong mahigit sa 40 feet pero wala silang nakitang windshield o pakpak ayon kay Navy pilot David Framer. Umikot umano ang bagay na iyon, bahagyang tumigil bago humarurot papuntang Pacific sa bilis na halos 1,000 miles per hour. Nang tumigil umano ito, ay wala silang nakita na kahit na anong kumikilos na masasabi mong tao na nasa loob nito. Meron umano silang mga videotapes na nagpapakita kung gaano ito kabilis at pwedeng magamit kung kakalkulahin ang bilis na takbo ng aircraft na ito. Mahirapan umano silang sabihin na hindi yun isang UFO dahil imposible talagang isang sasakyan na pag-aari lamang ng alinmang bansa sa mundo. Ang mga grupo na nag-aral at nagsaliksik tungkol sa katotohanan ng mga UFO ay nagsasabing meron silang klarong ebidensya na nag-i-exist nga ang mga nilalang na galing sa ibang planeta. At meron din silang mga patunay na itinatago ng gobyerno ng Amerika na mga katotohanan tungkol dito na ilang dekada na. Ano talaga ang dahilan at pinagtatakpan ng US ang mga balita at mga kwento tungkol sa mga UFO? Ang pinakadahilan nakikita ay dahil sa technology na dala ng mga UFO. Kung ano man ang nakuha nila sa mga crash site ay siguradong pag-aaralan at susuriin ng mga pinakadalubhasa na kanilang bansa. Ang extraterrestrial technology na makukuha ng Amerika ay magiging isang game changer talaga at maglalagay sa kanila sa permanenteng posisyon sa tuktok. Isipin na lang natin ang technological innovation kung sakaling mapa sa kamay nila ito. Ang isang bagay din kung bakit itinatago ito ay dahil na rin sa seguridad ng mga tao. Nandoon na ang pagtitiwala ng mga mamamayan ng Amerika sa kanilang gobyerno at kung lumabas ang mga patunay na may mga kakaibang nilalang nga na pwede magbigay ng panganib ay hindi masisiguro kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao tungkol dito. Maaring mas lalong ikasama ito ng sangkatauhan. Katulad na lamang ng mga inilabas ng mga video ni Luis Elizondo, isang dating former US Army Counterintelligence Special Agent at trabahante ng Advanced Aerospace Threat Identification Program. 3 declassified videos na nakuha ng mga Navy pilots noon sa San Diego. Ang isa ay nung mahagip ng radar ng USS Nimitz ang lumilipad na bagay na nasa taas na 80 feet. Habang papalapit ang F-18 ay biglang bumulusok ito pababa sa bilis ng 1 segundo lamang. Ang kasunod na nakita ay halos nakadampi na ang ibaba nito sa tubig dagat. Patunay lamang na hindi ito galing sa mundo dahil mas mabilis pa ito sa isang rocket na gawa ng tao.
Nang utusan si Naval Aviator Lieutenant Chad Underwood na sundan ito, nang tumigil ito panandalian, ay makikita nila sa video na walang bintana o anuman pero may nakikita silang engine exhaust na lumalabas sa bawat dulo ng sasakyan nito. Habang namamanga ang mga piloto sa kakaibang itsura ng sasakyang panghimpapawid na nasa harapan nila, ay ginulat naman sila sa bigla nitong pagharurot na hindi rin nila kaya mahabol. Ang dalawa pang mga videos na ipinakita ni Elizondo ay kuha naman sa USS Theodore Roosevelt noong 2015 sa baybayin naman ng Florida. Lahat ng tatlong mga videos ay nagpapakita kung gaano kabilis ang mga bagay na nakuha na sa video. Kung napatanong kayo kung bakit hindi pinigilan ng gobyerno ng Amerika ang pagpapalabas ni Elizondo sa video, ang sagot dito ay talagang ginawa ito sa kanila. Kasama ang grupo niyang To The Stars, sinabi nilang ang plano talaga nila ay ilabas sa mga tao ang lahat ng mga itinatago nila impormasyon tungkol sa mga UAP o Unidentified Aerial Phenomena at ipapakita nila na matagal na itong sinisekreto ng gobyerno dahil sa mga technology na hindi nag-i-exist sa mundo. Dahil dito, napilitan ng Pentagon na magbigay ng impormasyon sa iba pa nilang sangay ng gobyerno para matahimik ang pag-iingay ng mga tao. Noong June 25, 2021, ang binuong grupo ng Pentagon na UAP Task Force kasama ang tauhan ng Director of National Intelligence ay humarap sa US Congress para ipakita ang kanilang report tungkol sa mga unidentified aerial phenomena. Sa tagal ng panahon, ito pa lamang ang kauna-unahang direktang report na inilabas nila tungkol sa mga UAP sighting. Sinabi nilang merong 144 reported UAP na, pero isa pa lamang ang nasuri nila. Ito ang pinalabas nilang weather balloon. Pero ang 143 na iba pa ay wala silang inilabas sa paliwanag saan man sa 9 na pahina nilang report. Hindi man ito ang inaasahang pag-amin na nakakarami, may mabuting bagay na rin ang lumabas dito. Lalo na sa mga UFO enthusiast. Ang ibig sabihin nito ay totoo nga ang mga nilalang na galing sa ibang planeta at hindi ito katang-isip lamang. Pero ang tanong ngayon, kaya ba nangungunang Amerika sa mga armas ay dahil ba sa mga nakuha nila mga bagay mula sa mga nakalap nila? At kung totoo nga sila, saan sila nakatira?